tas may kasama akong bata. Minsan natatakot din ako kapag may kasama akong bata. Baka mamaya may makita yung bata tas hindi ko nakikita. Pasensya no. Hindi ko kakayanin kapag ano nang nangyari ulit. Naagaw na ng pagbablog ko yung attention ko. Attention? Sorry. Tapos yan. Hi everyone! I'm back. Since wala akong ginagawa today, mag-get ready with me ako and magkikwento ako ng story na nakakatakot na naranasan ko nung nasa kuya ko ako. So, simulan na natin. Yung ikikwento ko sa inyo is yung parang may nagpaparamdam sa akin nung time na yun. Kaya nga, nakakatakot, di ba? Nangyari kasi to nung gabi, nung mga 2 PM ata or 3 PM ng gabi kasi nga dati nagpupuyat ako noon. So simula nung nangyari yun, nawala na yung puyat ko. Nawala na. So, dati kasi mahilig ako magpuyat. Like, kung hanggang oras ako antukin. Pero yung tulog ko talaga dati is 1 PM, 2 PM, 3 PM, ganon. Ayun, nanonood ako, di mag 2 PM ata nun or mag 3 PM, and then nung binaba ko na yung cellphone ko, papatulog na ako nung time na yun, nung bago mangyari yung creepy na yun. So ayun, lahat kasi pinapakiramdaman ko. Lahat ng kahit konting rinig lang ng kalabog na pinapakiramdaman ko na baka ako kaya mabilis ako matakot, kaya ayoko nag-iisa sa bahay. So ayun, then nangyari na nga. Ang nangyari nung time na yon is papatulog na nga ako, ulit-ulit. Papatulog na ako nung time. Tapos, yung kwarto ko kasi is yung kwarto ko dati dun sa kuya po is mag-isa talaga ako. Kasi nga ayoko nang may kasama ako sa kwarto. Kasi nga mas maganda kung sariling kwarto mo talaga, diba? Eh, yung kwarto na yon, yung kami sa kuya po, sa tinitiran namin, masyadong kagamit-gamit. So, maluwang talaga yung kwarto na yon. Eh, yung higaan ko pa naman is nasa lang siya, foam na nakababa sa may tiles. Like, yung sa sahig na kahiga, pero may foam. Basta yan, doon nakalatag yung higaan ko. Ede wala akong kagamit-gamit, tsura box lang, tas yung foam, tas ako, gabi na nun. 2 PM or 3 PM na ata nangyari yun. Nung papatulog na ako. Chinarge ko na yung cellphone ko, papatulog na ako nung time na yun. Tapos, 2 PM na, natatakot na ako nung time na yun. Kaya, nung papatulog na ako, nagtalukbong na ako ng kumot. Kahit sobrang init talaga, nagtatalukbong ako basta takot ako. Wala akong pake kahit mainit. Ganun ako katakot. So, ayun. Nung nagtalukbong na ako, may narinig ako na kasi nga, maluwang yung kwarto ko. May narinig ako na, yung tiles sa loob ng kwarto ko, yung apakan niya, para kung may naglalakad, sabi ko sa isip ko. Para may naglalakad kahit wala naman. So, ayun, narinig ko na may naglalakad. Siyempre, kapag may naririnig kasi, kung mahilig ako, hindi ako umaano hanggat hindi ko nakikita. Pero takot na ako ng time na yun, pero gusto ko na talagang tingnan. Tinignan ko, tinanggal ko yung talukbong ko sa katawan ko, tinanggal ko yung kumot, yung talukbong sa buong katawan ko. Tinignan ko, wala naman. Nung tinignan ko naman, nandun pa din yung tunog ng
paligid, yung tunog ng naglalakad ng ng paulit-ulit. So, ayun, nung paulit-ulit yun, syempre, natatakot na ako. Pero yung nangyari kasi talaga sa harap ko mismo, naglalakad mismo sa harap ko, pero wala akong nakikita. Ano lang siya, footstep lang ng paa niya, pero nasa harapan ko talaga. Kasi nga, walang ibang space, as in parang pabox yung space ng kwarto ko. Yung parang siyang studio, ewan ko, pero malaki talaga siya. Tapos nung may naglalakad nga, madilim pa naman doon sa kwarto ko, walang ilaw. Pinapatay ko yung ilaw nga. Tapos yun, tapos yung iba pang bintana sa kwarto ko is butas, walang harang nung time na yun. Kasi nga madilim, parang may imagination ako sa mata ko na na parang may nakikita ko kahit wala. Ganun ako okay, pasensya na. Ganun ako mag-isip. Yung taas ng kisame niya, syempre madilim yung kisame kasi nga walang ilaw, diba? Tapos, feeling ko may nakakapit dun sa gilid ng kisame. Feeling ko, may nakikita kong taong nakakapit doon. Nung tinitingnan ko masyado, natakot na ako. Nung nagtalok, kasi nga hindi ata ako makatulog nung kasi nga dahil sa takot na nararamdaman ko ng time na yun. Hindi ako makatulog. Tapos, may narinig ako na sa pinto ko. Hindi ko alam kung kumakatok ba yun or tinutulak yung pinto ko. Pero nakalock siya, kaya hindi siya mabuksan. Hindi siya nakalock kasi nga kapag natutulog ako nilalak ko siya kasi nga ako lang mag-isa sa kwarto. Kasi nga ayoko nang may kasama. Gusto ko, syempre, lahat ng tayo gusto natin ng privacy natin, kaya gusto natin ng sariling kwarto, diba? Ayun. So, nung may narinig ako, tinignan ko, as in, tinignan ko talaga sa dalawang mata ko, nakita ko talaga na parang may tumutunog sa pinto ko na tumutulak or kumakatok. Tapos biglang pa maya-maya, mga ilang minuto ata or second, may biglang pumihit na gano'n sa may bukasan ng pinto, pumihit sa bukasan ng pinto ko, syempre, yung kasi, yung mama at papa ko, nasa tabi lang ng kwarto ko, nasa tabi lang. Ito yung kwarto ko, ito lang yung sa kanila. So, kapag yung dingding na to, maririnig nila ako kapag nagingay ako. Syempre, minsan, hindi nila ako marinig kasi nga pagod sila. May work kasi sila doon sa kuya ko, kaya mahimbing minsan yung tulog nila. So, ayun na nga. Nakita ko, bumubukas na gano'n yung pinto ng kwarto ko. Yun na, pasensya na kung maingay. Dami kasing bata. So, ayun, narinig ko na nga na may bumubukas sa pinto. Na pumipihit ng gano'n. Hindi niya mabuksan kasi nga nakalock. Pero nakikita ko mismo sa dalawang mata ko na gumaganon yung hawakan ng pinto, yung bukasan na. Ayun, nakita ko na may nagbubukas. Sa sobrang takot ko, kinakalabog ko na yung dingding ng kwarto ko para marinig ako sa kabilang kwarto nila mama para ako magising para puntahan ako nung gabi na yon. Sa totoo lang nangyari talaga yon nung time na 2 PM ata or 3 PM. Basta yun kasi nga mahilig talaga ako magpuyat yung time na yun so yung pagbukas niya talaga as in napaiyak na ako sa sobrang takot. Umiyak na ako nung time na yun. Naiyak na ako kasi nga grabe siya. Ang creepy nang nangyari. As in takot na takot ako. Pawis na pawis ako. Nakakatakot talaga guys. Hanggang sa kakaganong ko sa may dingding ng kwarto nila mama, narinig na ako, nagising na. Ngayon tumakbo yung papa ko sa kwarto ko. Nung pagkatakbo niya, binuksan ko na agad yung pinto. Ayun, nakapasok na siya sa kwarto ko. Nakapasok na siya. Nabuksan na. Tapos yun, nung nakita nila ako, as in, umiiyak talaga ako nung time na yun. Nakakatakot talaga, nakakatakot talaga, footsteps sa loob ng kwarto mo. Tapos may bumubukas ng pinto. Ay, naku. Hindi ko alam kung ano gagawin ko kapag gano'n ako, mag-isa lang ako sa bahay. As in, talaga ako matatakotin talaga ako. Hindi ko kaya tiisin yung gano'n. Pero kung kailangan talagang tiisin, okay. Pero nung time talaga na hindi ko kaya. Takot talaga ako.
Hindi talaga kakayanin ng buhay ng babaita. Nakakatakot talaga. Tapos ayun, yung nakapasok na sila. Umiiyak nga ako, diba, nung pagkapasok ng buong nangyari sa mismong gabi na yun, hindi ko na pinabukas. Yun nung nakita nila umiiyak, nung kwento ko. Tapos, pagkatapos kong ikwento, lumipat na sila sa kwarto ko. Nilipat nila sa kwarto ko yung higaan nila. Simula nun, nung nangyari na yun, hindi na nila ako hinayaan na mag-isa sa kwarto. Kasi nga, grabe naranasan ko doon. As in, nakakatakot talaga. Pero nung unang may hindi ko pinapansin. Pero yung naranasan ko talaga na kunikwento ko sa inyo, yun yung pinakamalala. Ay, ewan ko ba? Hindi ko nakakatakot talaga kasi ako yung tipong kapag may narinig ako, hinahanap ko kung saan nagkagaling. Tapos hanggat hindi ko nakikita, hindi ako umaalis. Pero ito yung mga naranasan ko talaga, ay grabe, hindi ko kakayanin, hindi kaya rin ng babae. And then, ayun naman, nung lumipat na sila, simula nun, hindi na ako nag-isa, hindi na ako nagpaiwan sa kwarto, hindi ko na kineri yung nararanasan ko doon. Hindi na ako nagpaiwan talaga. Kasi nga, ayoko nang mag-isa simula nung naranasan ko yung feeling ko, mawawala na ako kapag naulit yun. Kasi nga, iba ako kabahan, nakakatakot talaga. Baka mapano na yung sarili ko. Baka naulit pa yun. Kasi nakakatakot talaga. So, ayun. And then yun, di na siya naulit. Nung naranasan ko yun, hindi ko na hinayaang maulit. Hindi na ako nagpapaiwan. Lagi na ako may kasama. Pero minsan mag-isa lang ako. Mag-isa lang ako doon sa bahay na yun. Kasi nga, umaalis sila minsan. Tapos may kasama akong bata. Minsan natatakot din ako kapag may kasama akong bata. Baka mamaya may makita yung bata tapos hindi ko nakikita. Pasensya no. Ibang ako. Basta yun, natatakot talaga ako as in. Hindi ko kakayanin kapag ganun yung nangyari ulit. Ayun na nga. So, ayun. Alam niyo ba, sa sobrang tagal ko magkwento na mas natapos pa yung story na kunento ko sa inyo kasi sa makeup ko. Diyos ko. Pasensya na. Yung aanin ko na lang is yung mascara ko and yung lipstick. Unahin natin yung mascara ko para hindi na ako mahirapan pamaya. Nag-enjoy kayo sa aking story. So, ayun. Tatapusin ko na lang. Saka, kaya nahinto ako ng ilang araw sa pag-vlog kasi nga, yung cellphone ko, full storage na. So, kailangan ko nang mag-delete sa cellphone ko. Nag-delete na ako. Mga ilang araw ngayon, nagbalik na ako ulit. Saka medyo busy din. Saka naaagaw na ng pag-vlog ko yung attention ko. Attention? Sorry. Tapos yun. Di na sa pasukan. Hindi ko alam kung June 7 ba yung pasukan namin. Magpapasukan na kami. Bibili pa nga ako ng gamit, di pa ako makakabili ng gamit. Magpapatahi pa ako ng uniform. Kasi nga, medyo matagal-tagal pa ang pasukan. Kaya, hindi muna tayo magpapakram. Pero talaga, ayoko nang nakakram ako. Ayoko nang nakakram ako. So, ayun, tapos na akong mag-mascara. And, dinin na tayo sa, lipstick. So, ayun. Tatanggalin ko na yung pamit. Yung bangs ko. Cute ng bangs ko, no? Hindi ko alam kung bangs pa ba tayo, hindi pantay.
ayun, this is the final look, everyone. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo sa vlog ko today. So, ayun lang.